Sir Talent, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Meron po kayong gustong ireklamo sa amin Opo, sir. na Po. kasamahan nyo po. Ano pong ginawa sa inyo? Bali po kasi, sir, nag-start po ako ng July 15 po dito sa programa po ng Budol Alert po as program researcher po. Budol Alert? Bali po. Opo. Okay. Bali po nag-start po ako dyan July 15 po. Pero matagal na po nila ako na-interview kasi po inintay pa nila ako makagraduate po bago nila ako papasukin din po. Ano itong Budol Alert segment sa news? Hindi po. Ang storya po na ginagawa po dito ay in-expose namin yung mga scammers po. Okay, sige. Ito po si Cliff Ginko po. Matagal na po siya sa TV5 po. Itong si Cliff Ginko. Parang narinig ko nga siya nung dating sa news pa ako sa baba. Narinig ko rin pangalan niya. Opo. So ano ginawa sa inyo, sir, ni Cliff Ginko? Bali po kasi nung Sunday po kasi nung July 21 po. Nagaya po kasi siyang mag-inom pero sa chat lang po yun. Tapos po, ako naman po, din since bago lang po ako sa TV5, may mga nababanggit po kasi na may mga iba dyan nakakainuman din po yung. So tinake ko po yun na parang na wow, makakainuman ko yung mga boss dito. Tapos po nung July 22 naman po, on the way na po kasi ako nun, galing Batangas po. Pupunta po ako ng Manila po kasi nga po magsa-start na rin po ako ng trabaho po. Ang nangyari po kasi, nakipagkita po kasi siya sa akin. Sabi niya, ilagay ko na lang daw sa hotel. So, ang iniisip ko naman po dun sa hotel, dahil nga po SONA, may media coverage po ng may mga kaganapan po. Hindi ko po alam na hindi pa ganun. So, pagdating ko rin po kasi dun sa hotel, wala po palang ganong ganap. Tapos po, hindi ko naman po rin kasi natanong, nag-expect lang din naman po ako. Tapos po kaya po napunta kami dun sa hotel kasi po, ang gagawin ko po kasi ilalagay ko rin po yung gamit ko sana sa dorm ko. Since pag sa Mega Mall po ako nababa, ang ginagawa ko po dun sa Mega Mall, naglalakad po ako simula dun hanggang dun po sa dorm ko na halos 2 kilometro. Since nabanggit niya po sa akin na yung Richmond Hotel na po, nasa likod ng Mega Mall, malapit lang. So doon ko po dinala yung mismong mga gamit ko. Okay. Tapos po nung pagdating po namin doon, pinakain niya po sa akin yung bigay niya po na nadala niya po. Ibali po yung chicken po na bigay po niya sa akin. Tapos after ko po kumain, doon po kami nagpasyang uminom po sa Poblacion Makati po. Tapos po, ginamit pa po niya yung media service po ng TV5 po. Kaya po parang panatag po yung loob ko noon. Kasi nga, sabi ko na rin sa kanya, kung nakakainuman di ba niya yung iba naming kasama, sabi niya oo daw. Pagkatapos po ng inuman, sir, ano ba nangyari? Bali po kasi nalasing po kasi ako noon, sir, dun sa bar po na pinuntahan po namin sa Poblacion Makati. And then, pagbalik po namin sa hotel, ang nangyari po kasi nagsuka na rin po ako sa Grab, nagsuka na rin po ako sa CR nung bar. Bali po, nilinis ko po yung suka po na meron sa akin dito sa mismong hotel po, doon sa CR. Tapos po dahil puro suka na po, sabi niya kasi, hubarin mo na. So ako naman, hinubad ko naman din po kasi wala naman pong mali siya po dahil parehas naman po kaming lalaki po. Tapos po hinubad ko na rin po yung pants ko. Tapos po nung dumiretso na po ako dun sa kama kasi nga po lasing na po ako. Binigyan naman po niya ako ng damit kasi pinaabot ko po sa kanya. Tapos po nung nakahiga na po kasi ako nun, doon ko po naramdaman na nung natutulog na po kasi ako, meron hinahawak-hawakan niya po yung ko. Tapos po, hindi po akong makalaban kasi nga po lasing po talaga ako nun. Dahil wala po akong, galing parang 5 hours pa po yung biyahe ko nun eh. Tapos po, kakakain ko lang din. Hinawak-hawakan niya po yung ari ko, tapos in-stroke niya po. Tapos po, pinipilit niya rin po yung ari po niya. Tapos sinubo niya rin po yung sa akin po. So, hindi ko na po rin hindi ko na rin po nalabanan kasi nga po, sobrang hina ko po nun. Ang kaya ko na lang pong gawin. Hindi ko hawakan yung ari po niya. Ganun po yung nangyari. Nagising na lang din ba ako nakatabi ko siya. Pero naghahalong
takot at galit po yung nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi po ako nagpahalata na galit. Tapos po, after po nun, pinag-grab pa po niya ako pa uwi para hindi ako pag-isipan ng masama. And then dumiretso na po ako sa action center para magsabi po. Tapos po nagpunta pa ako sa mga pulis. Interesado po ako, sir, doon po sa perpetrator, kay Cliff. Ano po nangyari? Nagsumbong ka ba sa TV5 tungkol dyan? Opo, nagsumbong na po ako sa, kung tutusin po, ang dami ko na po nalapitan. Nagsumbong na rin po ako sa R. Tapos alam na rin po ni Ma'am LCD, pero parang hindi naman po kasi ako para kampihan dahil unang-una, bago lang po ako doon. 1 week lang naman po ako doon. Iyon, matagal na niya kasama. Ilang taon na or dekada na po sila magkasama. Tapos nagtataka na lang din po ako bakit parang walang ginagawa yung HR, hindi man lang siya binigyan ng preventive suspension or kung ano man habang nag-iimbestiga. Marami na ho kayong sinumbungan dito sa TV5, maging yung HR, maging yung... Sabi na rin po ako sa executive producer ko rin po. Tapos po, ang nangyari po, hindi na po kasi ako kinakausap ng mga iba kong ka-work kasi nga po parang karoon po sila ng meeting na parang wala na pong pag-uusapan tungkol sa akin. Kaya parang pakiramdam ko po sa... Sa pagkakalan niyo ba, nagtatrabaho pa rin si Cliff Ginko hanggang ngayon sa TV5? Although I receive information, ito, pasok lang. Yung One News, 1PH, yung 1PH ay gumagawa na ng investigation. But hanggang investigation lang. Ang talaga magde-decide niyan is the HR. So, yung 1PH, yung One News, which is different from TV5 News, although they're different, at least sako pa rin ng news, One News and 1PH is conducting their own investigation pertaining to this matter. Ang gusto ko lang sana malaman, ano na ang nangyayaring investigasyon na ginagawa ng TV5. Kailan po nangyaring insidente, sir? July 23 po. August 9 na po. Halos 3 weeks na rin po nakalipas. Well, hindi ba nabigyan ng show cause order itong si Cliff Ginko? Ako po'y nananawagan sa TV5. I'm sorry, ako po'y member ninyo dito sa TV5 because I have my own show sa TV5. Pero hindi ko po konsintihin. Ang gusto ko lang magkaroon ng hustisya itong complainant natin. Because masakit sa kalooban ko, lalakad-lakad ako dyan sa labas, taas no, na TV5 ako. Yung pala, meron tayong kasama sa TV5 na gumawa ng kabalastugan and yet, hindi natin kayang disiplinahin. Nag-duty pa rin si Cliff at nasa baba, ang kapal naman ang mukha nito. Kasama nga na loob yung para kay talent. Sir, natatakot po kasi talaga ako kasi feeling ko, ang taas-taas niya dyan na... Ba't ka matakot sa kanya? Why? Pero po kasi parang, yun nga po, sobrang close niya rin po sa mga media practitioners po like LCD. Tapos po, wala naman din po akong kakayanan kumuha ng abogado dahil nga po, nagsisimula pa nga lang po ako sa trabaho. Kaya, natatakot po ako na baka... Paano po nalaman na pinagtatakpan po siya? Para maging fair din, paano po nalaman na siya po'y pinagtatakpan? Kasi po, nababalitaan ko po na bakit ko daw pinagsabi kung talagang nangyari daw sa akin yun na parang gumagawa-gawa lang ako ng kwento. Tapos, lumalabas din po na ako pa daw yung bading. Sabi ko, sa naman po magagaling yun, may girlfriend po ako. Tsaka hindi ko nga po expect na ba din siya kasi may anak siyang babae, tapos may asawa siya. Member pa siya ng choir, tapos galing pa siya ng investigador. Tapos galing din po siya ng T3 noon. Kaya ako hindi ko walang pagalang kahit nagaling sa T3 kung saan man siya galing. Ang importante, dapat mapakinggan ang lahat ng sumbong at mapakinggan yung side niya. So inibitahan pala natin si Cliff Ginko at sa advice sa kanya ng kanyang mga boss, wag na raw muna magbigay ng salaysay at maging yung HR. I'm sorry mga kapatid, HR, it's not good. Sana ang ginawa po ninyo, advice ko lang to taong gobyerno rin po ako at the same time, sana ang ginawa, gumawa ng investigasyon, binigyan ng show cause order, itong si Cliff, bigyan nyo ng 72 hours. I'm not gonna allow this. Taong gobyerno na kasi ako and meron akong pinagsilbihan. At ang pinagsilbihan ko taong bayan. I have to choose. And I choose. And I'm choosing the taong bayan. People who voted for me. Kaya ako binoto ng tao dahil nagtitiwala sila na maging patas ako. Gagawin ko ang trabaho ko. Come on guys, I'll be fair with you. Promise.
Promise. Maging fair ako sa inyo. Ba't ngayon lang po kayo nagsumbong? Ba't hindi kayo nagsumbong noon sa amin? Nagsumbong na po ako mismong day po na nangyari sa akin yun. In Ginawa fairness naman kay Odette, Opo. Sinamahan po. nagpasintabi tayo sa HR sa lahat ng mga taga TV5 pero tinatabla tayo. Ayun po. Opo. Sinamahan po ni Ate Odette, sir. Even sa barangay po, sa police po, sinamahan po TV5, natin. this is my request to you. Ayusin niyo po ito. Investigate. Mas maganda kung habang merong investigation, itong si Cliff Ginko, suspendin niyo muna. Just like what you did to us nung panahon ng T3. Issue nyo kami ng show cause order dahil may mga sumbong, dahil kami ay maingay sa T3, kami may mga napagalitan at hindi nagustuhan ng mga napagalitan, sinususpindi nyo ako, kami, then do it to Cliff Ginko. Ba't hindi nyo magawa kay Cliff Ginko? What makes him so special? Itataya nyo yung pangalan ng istasyon dahil lamang sa isang tao? Come on, guys. Use your heads. Do not do this. Huwag niyong sirain. Baka sabihin niyo, wala akong utang na loob. No, I'm doing what is right. Siguro kahit na yung pinakamayari ng TV5 would agree with me. Kahit yung mga investors. Sana, imbestigahan at habang inimbestigahan, which is just right and proper. And ako, napasama na sa ganung proseso and wala akong sama na loob. Inimbestigahan, binigyan ka ng 72 hours or 3 days, sagutin, and then after masagot, then you make a move. It's either suspindihin muna ng ilang araw, pagbakasyonin, or habang inimbestiga, wala mo ng trabaho. Bakit di gagawin kito kay Cliff Ginko? Odette, walang gustong sumagot? Well then, gusto ko lang klaruhin na kung ano man yung ginawa ni Cliff Ginko, that is not a reflection of the news and public affairs of TV5. That I can assure you. Mababait po ang TV5 because I was once a member of the news and public affairs of TV5 even up to now dahil meron akong program dito. Magaling, matitino, marami pong mga magagaling sa TV5. I can assure you that. Mga from the newscaster, reporter, writer, editor, ang gagaling po yan. Nakasama ko lahat sila yan. So sana po itong ginawa ni Cliff Ginko wag maging reflection sa TV5 because kung madadama yung TV5, unfair naman po. Dito lang ako nagagalit kay Cliff Ginko and then sa ilan mga opisyal na pinagtatakpan siya, kinakanlong siya. What's so special about him? Yun lang yun. Dapat imbestigahan. So I challenge Ma'am Lucy Cruz Valdez, the Vice President of News and Public Affairs. Ma'am Lucy, magkakilala po tayo. Imbestigahan niyo po yan, ma'am. Magpalabas kayo ng statement kung ano na pong ginagawa niyong investigation. Huwag niyo po, ma'am, pagtakpan, Miss Lucy Cruz Valdez. And kayo po dyan sa HR, huwag niyo pong pagtakpan. Ngayon, dahil nagsalita ako, gusto niyo pong sibakin niyo. Ako, I'm more than happy and willing to submit my resignation kung if that's what you want. Gusto ko lang po ilabas tong sama ko ng loob na may naaping tao tapos nagbibingi-bingihan tayo. Pasensya na po sumbungan po ako. Hindi po ako namimili ng taong nagsusumbong. It so happen, ang sinusumbong, kasamahan natin, kailangan pakinggan ko rin. Sir, this is what I'm gonna do. Ako po susulat kay MVP, Manny B. Pangilinan. Trust me. Ngayon po mismo gagawa po ako ng sulat. Ipaparating ko po to kay Mr. Manny B. Pangilinan. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Draft a letter addressed to MVP tungkol sa mapag-usapan and I'll sign it. I want it today. Yes. Before the end of the day. I'll sign it and then I'll send it personally to MVP, to Boss MVP, to Mr. MVP, to Manny B. Pangilinan. Yes po. I assure you, ako mismo, paparating ko to kay Manny B. Pangilinan, Mr. Manny B. Pangilinan. Yes po, sir. Okay, draft it right now. I'm drafting. Yes po, sir. Thank you. Sir, Yes po. makakuha ka ng hustisya. I guarantee you that. Thank you po, sir. Magandang hapon po, Sir Rolly. Una-una, maraming salamat po, Sir Rolly, sa pagtanggap ng aming pong tawag. Ano po, Sir Rolly? Opo, wala pong anuman, Senator. Sir Rolly, babasahin niyo po. Sige po, basahin statement. Sige, magbasa po kayo ng statement, sir. Statement po ng ating kumpanya. Opo. TV5 management is aware of the matter regarding an alleged incident between a TV5 employee and an independent contractor. We have released the necessary notice to explain and are conducting an investigation to determine the facts and take appropriate action. We have reached out to the persons concerned and are gathering information. Rest assured that the rights and welfare of all parties shall be protected. TV5 remains committed to fostering a safe
working environment. We ask everyone to kindly reserve judgment pending our investigation. Yan po, Senator Raffy, maraming salamat po. Okay, July 23, nangyaring insidente, and right there and then, that same date, nakarating po sa amin sa Wanted sa radyo, at lahat po ng mga kinaukulan, sinabihan namin, and I'm sure nag-investigate agad kayo, at this is almost 2 weeks na po. Wala pa ng result. Yung sinasabing nangyaring insidente ay July 23. Inakyat po ito sa aming opisina sa HR. Final po ito July 29. July 29. Ngayon po ay August 8. Wala ho bang pinaka-latest? Pwede ho tayo makakuha ang latest. Ano po na nangyari sa investigation? Di ba sir, ini-issue po ng show cause order dapat? Opo, na-release Ano pong nilagay niya sa kanyang show cause order, sir? Na-review niya lang yung sagot niya sa show cause order ninyo? Wala pang reply. Wala pa siyang reply? Opo, kasi ang base sa pulisiya, 5 days po ang lead time. So we expect to get the explanation. Teka muna, sir. So, August 11 po. So, kailan niyo po siya in-issue ng show cause order? August 6. August 6 ang show cause order? Opo. 29 po nakarating sa inyo, and then August 6 pa lang in-issue ng show cause order. 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. So after 1 week pa lang nag-issue ng show cause order. Po, ang nangyari kasi niyan, nung inakyat sa HR, we tried to reach out to the complainant, kinakausap po siya. Tapos base sa pulisiya, meron kaming tinatawag na, alam po natin to, yung Committee on Decorum and Investigation. We convene yung CODI by July 31. And then we tried na mag-communicate kay senior talent para malaman pa yung iniimbitahan nga po ng committee siya na pumunta rito para makausap siya. Okay. Sir Talent, kayo ba'y na-contact na ng HR? Opo, sir. Pero binigay ko na po kasi lahat ng necessary details. Hindi ko po kasi maintindihan bakit po kailangan lahat pa ng pati yung pagpunta ko sa police. Actually, lahat po ng statement ko nandun na po yun. Tapos po, paano po ako babalik po dyan kung nakikita ko pa rin po si Cliff na isang floor lang po yung pagitan naming dalawa. Okay. Nakikita ko po yung nung office niya nung mismong cubicle po. Hanggang ngayon po ba, Sir Talent, kayo po ay hindi na connected pa sa TV5? Hindi na? Tinanggal na po kasi ako. Tapos binigyan din po ako ng executive producer ko po ng 5,000 po para po... ikaw pang tinanggal? Pero hindi na rin po ako, sir, para bumalik din po. Alam mo, Sir Rolly, ang sa akin lamang, sana po, habang siya iniimbestigahan, pinagbakasyon muna. Kung ako pong tatanungin, kung ako pong gagawa ng patakaran. What do you think, sir? Yes, I agree with you, Senator. Diba? Why not come up with that kind of sistema di sa TV5 na yung ganon, seryoso yung sumbong at tatayuan ng tao na nagsumbong yung kanyang sumbong at may mga dokumento naman sa police, hotel and all, then suspendin muna habang inimbestigahan siya. Ngayon kung lumitaw sa investigasyon na inosente siya, then mabilis naman i-lift yung suspension, tapos yung mga nawalang pera sa kanya as a result of suspension, hindi naman pala without pay, basta suspension lang muna, wag mo siya pumasok. O pagkatapos niyan, pasok siya ulit. That's exactly part of our investigation, Senator. Opo. Determine po namin. Please, sir, I'm not dictating upon you what needs to be done. Ang sabi sa akin lang po, kung ano yung nararapat para naman yung taong nasaktan, mababawasan yung kanyang sama ng loob. Yung bang suspendin nyo muna itong si Cliff Ginko. Nasa baba lang daw po, sir. Tinarayan pa nga kami. Sabi na, gusto na namin kausapin. Tumaray pa nga eh. Baka yes, naman... Senator, makakasa po kayo na patas. Objective po yung... Kasi sir, kapag hindi nyo sinuspend ito, magpapatawag ako ng hearing sa Senado. Trust me. So mamimili kayo, suspend this guy or makita-kita tayong lahat sa Senado. Choose. We would like to... Opo, pag ano po namin, babalikan po namin kayo sa mga susunod na action namin. No, I want the answer by 5 o'clock. Kasi pag wala, by 5 o'clock, Garrett, mag-file ka ng resolution. I'll give you until 5 o'clock. If this guy will not be suspended 5 o'clock, then magkikita-kita tayo sa Senado. I'm sorry. Ipapatawag kita, sir. Po, Senator.
Yes po, we have jurisdiction over them. Mr. Santos, ipapatawag kita. Kasama si Lucy Cruz, si Madam Lucy Cruz Valdez. Kayong dalawa, patatawag ko. Yes po, sir, in the Committee of Public Services. Mr. and Santos. Franchises po. Yeah po, we take note of that. Salamat po, sir. Get your act together, sir. Opo, salamat. I want this guy suspended. Kung nagagawa ko to sa mga police, what's so special about this guy? Kung nagagawa ko to sa mga sargento, colonel, chairman, ba't di ko kayang gawin dito kay Cliff Ginko? Sana intindihan niyo, sir, ha? Ang dami ko nang pasuspindi, ang dami ko nang pasibak ng mga general pa, ba't di ko pwedeng gawin kay Cliff Ginko? Sir, pakisuspindi to, sir. Sige po. Makita-kita tayo sa Senado. Trust me. Okay, sir? Okay po. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Sir Rolly Santos. Asahan ko po inyong agara aksyon, sir. Okay po. Marami pong salamat. Magandang hapon po, sir. Hindi naman nagkulang pala sila Odette dahil sila Odette pala agad-agad pinarating sa kinaukulan. Kasi nga po, ayoko naman na pati ako madamay. May mga insinuation kasi malakas daw kay senador. Meron na. Hindi pwede. Kausapin ako ni Cliff Ginko on air, off air. No! I'm not gonna talk to this guy, Odette, no. I will not talk to Cliff Ginko off air. If he wants to talk, on air. Hindi ako kausap. Ang susunod na pag-uusap namin sa Senado para marinig ng lahat, para makita ng lahat na walang takipan dito sa TV5. Gusto ko lang linawin. Unang-una, of course, I love TV5. I'm not gonna be where I am kung hindi dahil sa TV5. And I acknowledge that and thank you. Of course, ang pasasalamatan ko si Boss MVP and all the top management na tinulungan ako, sinuportahan ako while I'm here. And while I'm here. Dito pa rin ako sa TV5. And thank you. Boss MVP, maraming salamat po. Hindi ko rin makalimutan si Attorney RCE. Isa yan sa mga nakatulong sa akin mapunta sa TV5 at gumanda yung estado ko sa TV5. And thank you so very much. At natutuwa ako never ever sa TV5 na nalapitan ako ng mga top management na, huwag mong tirahan yan, huwag mong tirahan ito. Never, pinapabayaan nila ako. I'm free to do whatever I want to do. Kasi, ang ginagawa po natin, especially this program, winawalis po namin ang mga balasubas sa ating lipunan. May kasabihan, bago ka magwalis sa labas, walisin mo muna yung sa loob. Unahin mo yung bakura mo walisin bago ka magwalis ng bakuran na may bakuran. And I'm doing that. I'm doing just that.